Sa nakaraang kabanata 8, tulad ng sinabi ko, I'm going to meet Moyong Dongqian. How dare you mention the name of the Moyong family patriarch so casually, parang hindi ganoon kahalaga sa iyo ang buhay mo. Puputulan ko ulo mo at ibibigay ko kay Master. Humakbang ka pabalik. Mayabang bastard. Halika, tingnan mo kung makadaan ka sa akin. Yung Chi, Moyong Dongqian. Ang bastard na iyon ay mas tapat kaysa sa inaakala ko. Pinalaan kita. Kung iniisip mong hadlangan ang makalangit na Artilleria General, kailangan mong ilagay ang iyong buhay sa taya. Simulan na natin ang bagong kabanata siyam. Bigla namang sinugod ng dalawang heroes ng Moyong family ang ating bida sa likuran at sinabing, kung gusto mong makilala ang tatay ko, ibigay mo muna ang ulo mo. Napalingon naman ang ating bida at napasabing, kagaya ba ng lahat, nakataya din ba ang buhay nyo? Kung gayon, nakapagdesisyon na ako. Bawakasan ko na ang kapalaran ng pamilya Moyong. Dahil sa lakas ng chi na pinapalabas ng ating bida, nakaramdam ng pagkabigla at takot ang dalawang heroes ng pamilya Moyong. Bigla namang sumulpat ang The Wise Man na kasama ng ating bida at hinarangan ang atake ng dalawang heroes ng Moyong family. Nagsalita naman ang The Wise Man sa ating bida kung kailangan mo ba ng kasama sa labanan. Napalingon ang ating bida habang nagsasalita ang The Wise Man na sinabing, iwanan mo ang dalawang ito sa akin dahil libre ako makikipaglaro ako sa kanila. Napatitig naman ang The Wise Man sa ating bida at sinabing, anong ginagawa mo, bilasan mo na. Napangiti naman ang ating bida sa kadahilan ng alam niya ang ipinahiwatig ng matanda sa kanya. Nagalit naman si Kwang So at sinigawan at inutusan ang The Excellent Swords Warriors. Pigilan nyo yang mga mayayabang na yan. Sumugod ang The Excellent Swords Warriors at sumigawang oo master. Ngumiti ang ating bida at inihanda ang kanyang Slender Hands Jade sa pag-atake. Isa-isa ng natutumba at binabalibag ang braso, binti at katawan ng Excellent Swords Warriors dahil sa malakas na Thunder Chi ng ating bida. Bigla namang sinugod sa likuran ng ating bida sa isa sa mga Excellent Swords Warriors. Ngunit laking pagtataka ng sumugod sa ating bida nang biglang naglaho ang ating bida sa kanyang biglaang pag-atake. Hindi na malaya ng kalaban na nasa likod na niya ang ating bida at binalibag ang kanyang braso, sinapak ang mukha sabay hawak at hinagis patungo sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ng iyon ay naghanda ang ating bida ng malakas na pag-atake sa pamamagitan ng espada ng kalaban at hinampas ito. Napasukan naman ng dugo ang kalaban nang matamaan ito ng sarili niyang espada na hinampas ng ating bida. Natakot ang dalawa pang kasama ng The Excellent Sword Warriors nang makita nila ang sinapit ng kanilang kasama at napasabing hindi siya ordinaryong tao. Lahat ay mag-ingat. Muling naghanda ang ating bida sa pag-atake at sinabing kilala mo ba ang Heavenly Artillery General? Simula ngayon, sisiguraduhin kung hindi mo ito makakalimutan. At sa isang iglap, mabilis na nakarating sa kalaban ng ating bida at pinagputol-puto ang mga braso't paa at pinagbalibag sa ere ang mga Excellent Sword Warriors. Tinangka namang tusukan ng espada sa isa sa mga Excellent Sword Warriors na nasa harapan ng ating bida. Ngunit nabigla ito nang makita niyang inipit lang ng dalawang daliri ng ating bida ang kanyang espada at binalibag ito kasama ang kanyang braso at tumilapon sa malayo. Sumugod naman ang iba pang kasama ng The Excellent Sword Warriors at sinabing dapat pigilan na natin yung bastard na yan. Habang ang ating bida ay seryoso lang na nakatingin at nagpapalabas ng Thunder Chi sa papasugod na The Excellent Sword Warriors sa kanya. Nang malapit na sa ating bida ang The Excellent Sword Warriors, biglang tinapakan ng ating bida ang lupa at nagsilutangan ang mga bato na kasing laki ng kamao, at pinagpitik-pitik ang mga ito patungo sa kalaban. Sabay-sabay na sumasabog ang mga katawan ng kalaban na parang bomba habang ito'y natatamaan na siyang ikinasawi ng karamihan sa The Excellent Sword Warriors ng pamilya Moyong. Sa kabila ng pag-atakeng iyon, may natitira pa ring kalaban na papasugod sa ating bida, at pinapalibutan siya. Nagsalita ang isa sa mga The Great Sword Troops, mag-ingat kayo, hindi siya ordinaryong tao. Nagtataka ang ating bida kung ano ang pinaplano nila. Sabay-sabay nagsalita ang The Great Sword Troops na kapag nagsama-sama ang 12-12 ng Sword Chi, malalampasan ito ang pinakamalakas na espada. Habang paikot-ikot ito sa ere sa paligid ng ating bida, sinabi pa nito na, ang pagtatanggol na nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga puwersa para sa isang solong tao.
Pinagmasdan lang ng ating bida ang paparating na atake habang unti-unting nilalamon ang ating bida ng pinagsamang 12 ng sword shi ng The Great Sword Troops. Nang malamon na ng pinagsamang pag-atake ng sword shi ang ating bida, napatanong ito sa sarili, sino ang naglalakas ng loob tumayo sa harap ko? Ngumiti ng malademonyo ang ating bida, at sinabing sigurado ba kayong makasurvive kayo sa atakeng ito? At pinakawalan na ng ating bida ang Heavenly Artillery General, Triple Burst. Pagkatapos ng atakeng iyon, napalingon ang matandang wise man at ang dalawang heroes ng pamilya Moyong. Gulat na gulat itong nasaksihan ang pangyayari sa matinding labanan ng ating bida at ng The Great Excellent Sword Warriors Troop. Tila ba hindi ito makapaniwala na nawasak ang The Ice Lake of the North Ridge Cave sa isang atake lang ng ating bida. Napatakbo paalis agad si Kwang Su sabay sabi kay Jia na gusto kong lipulin mo ang lahat ng taong Goryo at pumunta ka kay ama. Gulat namang nakatingin si Jia sa kanyang kuya na papatakbo paalis patungo sa matandang wise man at napasabing, oo kuya. Naging seryoso ang mukha ni Kwang Su habang nakatingin sa matandang the wise man at sa isip-isip niya ay sinabi niyang, tatapusin ko na ang matandang iyon. Nabigla naman ang matandang wise man sa ginawang pag-atake ni Kwang Su pero mabilis at walang kahirap-hirap niyang naiwasan ito. Habang nakalutang sa ere sa pag-iwas ng atake galing kay Kwang Su, nagsalita ang the wise man na ang daming masasamang tao. Kalimutan mo na ako. Bigla namang nilabas ng matandang wise man ang kanyang letigo na ginawang sinturon sa kanyang bewang. At hinampas ito kay Kwang Su at kay Jia. Nasalag naman ito ni Kwang Su at Jia na walang kahirap-hirap. Nang lumapag sa lupa ang matandang wise man, umaksyon ito na parang piniflex ang kanyang letigo sabay sabing ang isang cudgel ay perpekto para sa gayong masasamang tao tulad nyo. Masayang sinabi ng the wise man habang nakahawak ito sa kanyang letigo. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga kakayahan ng matandang ito. Damhin nyo ang letigo ng pulubing ito. Nalipat ang eksena kung saan nahaharap sa kamatayan ang pangkat ng Deryok Village at young master ng Lion League na si Cholmurin sa kamay ni Moyong Dongqian. Napamura naman ang young master ng Lion League na si Cholmurin sa nakikita niyang pagkatay ng katawan ng isa sa mga pangunahing alagad ng Deryok Village na si Unsightly Iron Masked Guy Musu. Damn it! Moyong Dongqian, bastard ka! Nang galaiti ang mga mata ni Young Master Cholmurin habang papasugod ito kay Moyong Dongqian at agad ginamit ang martial arts ni Young Master Cholmurin na, the Chopper Iron. Pero laking gulat niya nang maharangan ng silver wheel ng ama ni Kwang Su na anak ni Moyong Dongqian na si Moyong Gonsong. Napatitig ng masama si Moyong Gonsong kay Young Master Cholmurin at sinabing ang The North Wind Virtue's talent. Matagal na akong curious. I wonder if you really deserve to be called the best person among the rising stars of the Three Magnificents. Sa kabilang banda, sinugod ng dalawang anak ng leader ng Deryok Village na si Mansong Hayan at Manhaisang si Moyong Dongqian sabay sabi papatayin kita, Moyong Dongqian. Pero laking pagtataka ng dalawa nang biglang tinamaan ang kanilang dibdib ng hindi namalayan at nakita nilang nasa harapan na nila si Moyong Dongqian sabay sabing, basta may ganitong pares ng expulsion wheels, unbeatable ako. At tumilapon ang dalawa, habang si Moyong Dongqian papasugod na rin sa leader ng Deryok Village na si Man Guangwu na nasa likod ng kanyang dalawang anak na tumilapon sa pag-atake ni Moyong Dongqian. Nabigla si Man Guangwu nang unting-unti siyang hinihila habang nakatutok sa kanya ang kamay ni Moyong Dongqian at nasakal siya nito ng mahigpit. Nagsalita si Moyong Dongqian na ang pamilya Moyong ngayon ay aakyat sa langit sa gitnang lupain. Pero ikaw, leader ng Deryok Village, Man Guangwu. Kayong lahat ay sobrang gulo. Kailangan kong linisin ito bago ako pumunta sa Midland. I really didn't like to see you Deryok Village bastards na nagpapanggap na master ng Liaoning Castle habang isinara ng pamilya ko ang pinto nito. Bigla namang nahinto sa pagsasalita si Moyong Dongqian nang maramdaman niya ang matinding pagyanig sa buong kuweba na sanhi ng atake ng ating bida. Ano ito? Sumambulat sa kanyang mga mata ang pagkawasak ng The Ice Lake of the North Ridge Cave at nagkalat na mga bangkay ng kanyang The Great Excellent Sword Warriors Troop. Ang The Excellent Sword Troop na pinaghirapan kong palakihin sa loob ng 20 taon ay ganap na nolipol. Laking pagtataka ni Moyong Dongqian at napatanong sa kanyang sarili na sino ang gumawa nito.
Sa sobrang bilis ng ating bida na animoy parang si The Flash ay biglang sumulpot at nag-aalab sa asul na aura ng Thunder Chi sa harapan ni Moyong Dongqian at sinabing, ang kanilang kapalaran ay natukoy na mula sa sandaling hinarang nila ang Heavenly Artillery General. Napalingon naman si Moyong Gonsong at napasabing ang taong iyon ay pati ang young master ng Lion League na si Chou Mu rin ay napalingon at natatandaan niya ang ating bida at napasabing kasama ng The Wise Man ng Gaibang. Dan Sayu, nagsalita ang ating bida at sinabing, Moyong Dongqian, sa tingin mo ba may karapatan kang bawian ang buhay ng iba? Yung mga tao, na kinaladkad mo dito ng walang dahilan. Pwede mo bang kunin ang responsibilidad para sa kapalaran ng mga taong Goryo na iyon? Hindi ko alam kung anong klase ng trick ang ginamit mo, pero masyado kang nagyayabang dahil lang sa nakatagong pakulo mo, yung mga parang basurang Goryo, ano ang dapat kong panagutan? Mas mabuting magsalita ka ng masinop, dahil ito na ang huling salitang sasabihin mo bago ka mamatay. Matapos magpalitan ng matinding sagutan ni Dan Sayu at Moyong Dongqian, ay umalingaso ang malakas na bagso ng hangin sa buong kuweba ng The Ice Lake of the North Ridge Cave. Nakaramdam ng pangangamba at takot ang young master ng Lion League na si Chou Mu rin at napatanong sa kanyang isip na ito ba ang takot. Isang katulad ko na tinaguri ang pinakamahusay sa tatlong magagaling. Dan Sayu, itong lalaking ito, pinapanginig niya ako sa takot. Isinailalim niya ang excellent sword troop na may higit sa 100 tao sa one-sided na pagpatay. Hindi ang takot na nararamdaman ko dahil sa kanyang martial arts na sapat na makapangyarihan para sirain ang Ice Lake sa North Ridge Cave. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang parang kamatayang katahimikan ay nakakatakot sa akin. Parang upang maging tahimik na nagpapahayag na siya mismo ang kamatayan. Habang abala si Chou Mu rin sa pag-iisip tungkol sa ating bida nagkaroon ng pagkakataon at naglunsad ng sipresang pag-atake kay Chou Mu rin si Moyong Gonsong at sinabing, parang marami kang bakanting oras. Ang kalaban mo ay ako. Ikinabigla naman ito ni Chou Mu rin habang sinalag niya ang ginawang pag-atake ni Moyong Gonsong at tumingin ito ng masama sa kanya at nagsalita, Moyong Gonsong, sinabi mo bang curious ka kung karapat-dapat ba akong tawaging pinakamahusay sa tatlong magagaling o hindi? Husgahan mo sarili mo, kung karapat-dapat ba akong tawaging pinakamahusay sa tatlong magagaling o hindi? At nalipat ang eksena sa ating bida at kay Moyong Dongqian at nagsalita. Sinabi mo na ba ang huling salita bago mamatay itong Moyong Dongqian? Anong kalokohan? Sa halip, ito ang huling salitang maririnig mo bago ka mamatay. I have mastered the martial arts of the Great North Ridge, hindi ako matatalo. Ikaw ang magiging aking alay sa The Expulsion Wheel. Habang paparating ang atake ni Moyong Dongqian, kalmado lang nakatayo ang ating bida at naghanda sa pagsalag gamit ang kanyang isang kamay lang na napalibutan ng Thunder Chi. At sa sandaling lumapat ito sa kamay ng ating bida kanya itong ipinagtataka, at kasunod nito ay biglang sumabog sa harapan ng ating bida. Tumawa naman si Moyong Dongqian nang makita niyang sumabog ang kanyang atake kasabay ang bida at napasabing, ang Destruction Wheel na ito ay ang divination ng Great North Ridge, na nakumpleto ng lahat ng aking debosyon sa loob ng 20 taon. Wala nang makakapareha sa akin. Nang mawala na ang usok na sanhi ng pagsabog sa atakeng ginawa ni Moyong Dongqian, lumitaw ang kamay na Slender Jade na napalibutan ng Thunder Chi na hawak-hawak ang Expulsion Wheel at napaka-asul na mga mata ng ating bida at nagsalita ito ng ang kapangyarihan ng The Heavenly Artillery General's Force na iyong hinamak bilang tusong mga panlilinlang. Ito ang magdadala sa iyo sa kamatayan, sabay sugod na napakabilis ang ating bida patungo kay Moyong Dongqian. Sinalubong naman ng pag-atake ni Moyong Dongqian ang ating bida gamit ang isa pang Expulsion Wheel at naiwasan ito ng ating bida na walang kahirap-hirap at naghanda ng mag-counter sa pag-atake. Bigla namang nagulat si Moyong Dongqian nang malapit na sa kanyang mukha ang kamay ng ating bida, ngunit mabilis itong hinarang ni Moyong Dongqian gamit ang kanyang Expulsion Wheel. Gayunpaman, kahit nasalag ni Moyong Dongqian ang atake ng ating bida hindi nito kinaya ang lakas ng Thunder Chi at tumilapon ito. Hindi naman makapaniwala si Moyong Dongqian na nagawa siyang matilapon gamit lang ang kamay ng ating bida at galit itong sumigaw na ikaw, maliit na bastard. Sa sobrang galit na naramdaman ni Moyong Dongqian nagpapalabas ito ng matinding aura na animoy nag-Super Saiyan na, muling ginamit ni Moyong Dongqian ang kapangyarihan ng kamay niya at kinontrol ang Expulsion Wheel patungo sa ating bida,
Ngunit nagulat siya nang sinalubong ito ng atake ng ating bida at napamura ng, "Damn it." Laking pagtataka niya nang hindi ito umobre sa ating bida at napasabing, "Imposible. Isang cheek collision lang." Nagsalita ang ating bida at sinabing, "Ikaw ang padre de pamilya Moyong. Huwag kang umasal ng kaiyahiya." Napamura si Moyong Dongqian sa sinabi ng ating bida at inihanda nito ang kanyang expulsion wheel. Muling nagsalita ang ating bida, "I'm sure na maraming tao na namatay dahil sa iyo ang mas nagdusa, kaya wag mong isipin na madaling mamatay. Ang sama ng loob ng mga taong Goryeo na namatay dahil sa iyo. Gusto kong maramdaman mo ang bigat ng sama ng loob na iyon." Matapos magsalita ng ating bida, inaktibo nito ang Thunder Chi sa buong katawan niya para sa mas mabilis na pag-atake tungo kay Moyong Dongqian. Napamura naman si Moyong Dongqian at naghanda sa paparating na pag-atake ng ating bida, at binato ang dalawang expulsion wheel patungo sa ating bida sabay sabing, "Sinisiraan mo itong si Moyong Dongqian gamit ang mga tusong pakulo. Kasama ang martial arts ng Great North Ridge at itong pares ng destruction wheels na mayroon ako. Sa tingin mo kaya mo akong patayin?" Wala man lang kibo ang ating bida sa papalapit na dalawang expulsion wheel na tila bang wala itong pake at iniiwasan lang ito na walang kahirap-hirap sa ere. Nagsalita ang ating bida na may seryosong tingin at sinabing, "Sinabi mo bang mga tusong trick?" Inilapat ng ating bida ang kanyang dalawang kamay na may Thunder Chi sa lupa at tumalon ito ng mataas habang nakatingin ng masama kay Moyong Dongqian at nagsalita, "Anong lakas ng loob mong ikumpara ang The Heavenly Artillery General's Force sa mga tusong pakulo?" At dito na natatapos ang Kabanata 9, abangan ang susunod na kabanata kung saan mas kapakapanibik ang mga eksena sa ating bida at sa kalaban niyang head ng Moyong family na si Moyong Dongqian. Maraming salamat sa panunood mga ka-LT, please huwag kalimutan mag-like at subscribe para mas lalo pang gaganahan at gagandahan pa ang paggawa ng mga bagong kabanata ang inyong alagad.